Sige, okay lang na magkamali ka sa buhay. Nagkaanak ka ng maaga, nag-asawa ka ng maaga, and yung pag-aaral mo medyo huminto. That's fine. That's part of mistakes. That's part of failure, and failure is part of success. Now, you need failure in order for you to have a good feedback kung ano na nga ba yung ginagawa mo. Ngayon, depende na lang sa kung paano mo gagawin or paano mo titignan yung failure mo, yung magiging direksyon ng next move mo. So, this is Pinoy Extreme. Pag-uusapan natin yung failure at kung paano mo gagamitin ito in propelling yourself towards success. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Actually, I do get your point. Madami akong comment na nababasa dito na dapat kasi wag mo nang mag-anak kung hindi financially stable or whatsoever. Pero there are instances naman kasi na they are trying naman, the parents are trying, nagdo-double work, umi-extra-extra, naglalabandera, tinatry nilang itaguyod yung pamilya na binuo nila. Pero meron lang talaga na hindi pa makaangat-angat sa estado nila ngayon. Yes, and I agree with that for a couple of reasons. Well, for one, yung ginagawa nila sa kung paano nila inaayos yung financials nila, like kung paano sila kumita, kung paano sila magtrabaho, so on and so forth, kasama yun. And pangalawa, yung lifestyle nila, kung paano nila ginagastos yung sweldo nila, kung paano nila tinitipid yung pera na kukuha nila kahit gaano kaliit, and that includes yung meal planning, yung pagbabudget sa ilaw, kuryente, tubig, so on and so forth. Lahat yun kasama. And madali ba siyang gawin? Of course hindi. Mahirap mag-budget, mahirap magtrabaho, mahirap mag-upskill, mahirap mag-extra. Pero kailangan natin gawin yun eh. Wala tayong ibang pwedeng sisihin kundi sarili natin when it comes to our choices. Produkto tayo ng ating choices. And the moment na isisi mo na sa iba yung sitwasyon mo, doon na ako magdi-disagree sa'yo. Yung sitwasyon mo ngayon ay dalayan or epekto yan ng mga choices na kung saan ikaw mismo ang pumili. At hindi mo lang matanggap na yung choices or yung effect ng choices mo, yung nagdala sa'yo doon sa sitwasyon mo. Ngayon, kung nagiging responsable ka naman doon sa choices mo, katulad nga ng sinabi niya, ginagawa naman nila lahat. It's just that may hindi palang makaangat-angat sa buhay. Well, for one, okay lang yun. Okay lang yun na during that time na hindi pa sila makaangat because they are in the middle of figuring things out. Ngayon, habang sa pag-iisip nila kung saan ano ba yung dapat nilang gawin para umunlad, ano ba yung dapat nilang aralin para mag-upskill, ano ba yung dapat nilang maging aware doon sa sitwasyon nila para makaalis doon. Wag na wag nilang isisisi yun sa iba. Kasi the moment na isisi mo yun sa iba, tinatanggalan mo na yung sarili mo ng responsibilidad doon sa kung ano man yung epekto ng choices mo. And the last thing that I want to do sa mga estudyante ko is to build hate doon sa mga magulang nila na bakit ganito yung nararanasan ko. Yes, and I agree with that too. Hindi dapat natin kagalitan yung mga magulang natin because they are just doing with whatever they have. Pasensya na kung hanggang doon lang yung nakayanan muna, pero ito yung pinakamagandang gawin natin para makatulong tayo sa magulang natin. Mag-introduce tayo ng mga bagong activities or bagong ideas na kung saan i-improve ng kabuhayan natin. As the next generation, have more access doon sa resources sa internet, like internet, na kung saan pwede itong makatulong sa kung ano pa ba yung pwede nating baguhin or ma-improve sa pamumuhay natin. Okay? So, that's really the spirit of a true close family. They work together in times para isolve yung current problema na meron yung pamilya nila. Hindi pwedeng iasa lahat ng magulang
or nung anak doon sa kabilang parties yung ikauunlad ng buhay nila. Kasi both parties can actually help one another para mas maging maganda or mag-improve yung ginagawa nila sa buhay nila. I want them to see and appreciate their parents, whatever they have right now. So, para magsikap sila na may angat ang buhay din nila. Yes, and that's going to be an inspiration para sa next generation or doon sa mga bata. Na kahit ito lang yung meron kami, hindi ako magre-reklamo, hindi ako maninisi ng iba, gagawa ako ng paraan at gagamitin ko yung mga bagay na meron ako para umusad ng step by step. Hindi kailangan ng garbong pag-unlad. Hindi kailangan overnight successful ka kagad. It's always going to be a painful step by step process.